Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako nga po pala si Nurhana Abdullah, and ang napili ko pong tula ay Por la Educación Nostra Patria na isinulat noong 1876, noong 15 years old pa lang si Jose Rizal. So isipin natin, sa ganung edad, ganito na kalalim ang pananaw niya tungkol sa bansa. So isinulat niya ito noong panahon ng pananakop ng Espanyol, kung saan maraming Pilipino ang walang sapat na edukasyon at limited lang ang kanilang karapatan. Kaya nakita ni Rizal na kung may isang bagay na kayang magpabago sa kalagayan ng isang bansa, yun ay edukasyon. So ngayon, ipapaliwanag ko ang aking drawing kasabay ng mensahe ng tula. So, ang tulang Por la Educación Nostra Patria ni Jose Rizal ay isang malalim na pagpapahayag tungkol sa tunay na kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng tao at sa pag-unlad ng isang bansa. Ang nilalaman ng tula ay umiikot sa idea na ang edukasyon ang pangunahing susi upang maging maayos, marangal at maunlad ang isang lipunan. Para kay Rizal, ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng mga aralin sa paaralan, kundi ito ay isang kapangyarihan na humuhubog sa isip, puso at pagkatao ng isang tao. Sa kabuuan ng tula, ipinapakita ng edukasyon ang nagbibigay liwanag sa isipan ng tao. Inihahalin tulad dito sa araw na sumisikat sa umaga na nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. Ibig sabihin, inaalis nito ang kadiliman sa kamangmangan at binibigyan ang tao ng malinaw na pag-unawa sa mundo. Kapag ang isang tao ay may edukasyon, mas magiging bukas ang kanyang isip sa katotohanan at mas nagiging maingat sa kanyang mga kilos at desisyon. So ipinapaliwanag din sa tula na ang edukasyon ang pinagmulan ng sining at agham. Dahil dito nagkakaroon ng pag-unlad sa iba't ibang aspect ng lipunan tulad ng technology, culture at pamumuhay ng tao. Ang isang bansang may edukadong mamamayan ay mas may kakayahang umangat dahil ang mga tao rito ay marunong mag-isip, magplano at magtrabaho ng may layunin. Kaya para kay Rizal, ang edukasyon ang foundation ng progress at kaunlaran. So malinaw rin na nilalaman ng tula na ang edukasyon ay may malaking epekto sa morality ng tao. Hindi lamang ito nagpapatalino, kundi nagtuturo rin ng kabutihan at tamang asal. Kapag ang isang tao ay naturuan ng gustong pagpapahalaga at prinsipyo, mas pinipili niyang gumawa ng tama kaysa mali. Dahil dito, nababawasan ang krimen at kaguluhan sa lipunan. Ang edukasyon ay parang gabay na tumutulong sa tao upang hindi siya maligaw sa masamang landas. So, binibigyan din ng tula ang kahalagahan ng kabataan. Sila ang tinutukoy na pag-asa ng bayan, at kapag sila ay nabigyan ng tama at makabuluhang edukasyon, sila ay magiging matatag, handang ipaglaban ang tama. Ang kabataang may edukasyon ay may kakayahang maging mabuting leader sa hinaharap. Mayroon silang sapat na kalaman at tamang pag-iisip upang pamunuan ang bansa ng may integrity at malasakit. Ipinapakita rin sa tula ng taong ginabayan ng edukasyon ay nagiging matibay sa harap ng pagsubok. Inihahalin tulad naman nito sa isang matatag na bato sa gitna ng malakas na alon. Kahit may problema, kahirapan o tukso, nananatili siyang matatag dahil may sapat siyang kaalaman at paninindigan. Ganitong uri ng tao ay nagiging inspirasyon sa iba at nagdudulot ng karangalan sa kanyang bayan. Sa huli, ang nilalaman ng tula ay malinaw na nagsasabi ng edukasyon ang tunay na kayamanan ng isang bansa. Hindi kayamanan sa pera o material na bagay, kundi kayamanan sa kaalaman, kabutihan at karangalan. Para kay Rizal, kung nais nating maging maunlad at respetado ang ating inang bayan, dapat nating pahalagahan at pagyamanin ang edukasyon. Dahil sa pamamagitan ng edukasyon, nagbabago ang tao, at kapag nabago ang tao, nababago rin at napapaganda ang buong bansa. So, dito naman tayo sa drawing ko. Kung ano yung connection ng drawing
sa tula. So makikita natin sa drawing ang libro. So para sa akin, ito ang pinaka-basic pero pinaka-importanting simbolo. Ang libro ay kumakatawan sa kaalaman. Sa tula, malinaw na sinabi ni Rizal na ang edukasyon ay nagbibigay lustre o ningning sa bayan. Ibig sabihin, hindi yayaman o uunlad ang isang bansa kung ang mga tao ay walang alam o pinag-aralan. So kapag ang tao ay may kaalaman, mas marunong siyang magdesisyon, mas naintindihan niya ang tama at mali, at mas kaya niyang tumulong sa iba. Kaya ang libro sa drawing ko ay simbolo ng simula ng pagbabago, dahil lahat ng progress nagsisimula sa pagkatuto. So makikita rin dito ang susi. Ang susi ay simbolo ng pagbubukas ng opportunity. Sa mensahe ng tula, ang edukasyon ang daan para makalaya ang isip ng tao noong panahon Noong panahon ni Rizal, maraming Pilipino hindi nabibigyan ng pantay na pagkakataon. Kaya para sa kanya, ang kaalaman ang susi para mabuksan ang isip ng mga tao at makita nila ang katotohanan. Kapag may edukasyon ang isang tao, hindi siya basta-basta maluloko o maaapi. Nagkaroon siya ng lakas ng loob at kumpiyansa sa sarili. So meron din ditong araw o liwanag. Sa drawing ko ay kumakatawan sa pag-asa at direksyon. Sa tula, parang sinabi ni Rizal na ang edukasyon ay ilaw ng bayan. Tulad ng araw, nagbibigay liwanag sa madilim na lugar. Ang edukasyon ang nag-aalis ng kamangmangan. Kapag maliwanag ang pag-iisip ng tao, mas nagiging maayos ang lipunan. Kaya ang araw sa drawing ko ay simbolo ng bagong simula at mas maliwanag na kinabukasan. So meron din ditong ibon. So ang ibon naman ay simbolo ng kalayaan. Hindi lang ito physical freedom, kundi freedom of mind para kay Rizal. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa isip. Kahit nasa ilalim tayo ng pananakop noon, kung ang isip ng ang tao ay bukas ay may kaalaman, hindi siya tunay na alipin. Kaya ang ibon ay nagpapakita ng edukasyon, ay nagbibigay ng pakpak sa tao para maabot ang kanyang mga pangarap. So, meron din ditong sirang kadena. So, ito naman ay kumakatawan sa pagputol sa pang-aapi at kamangmangan. Sa context ng panahon ni Rizal, ang Pilipino ay parang nakakadena dahil sa limited opportunity, limitadong karapatan at opportunity. Pero ipinapakita sa tula na sa pamamagitan ng edukasyon, unti-unting napuputol ang mga kadenang ito, mga tanikalang ito. Hindi man agad-agad, pero ang kaalaman ang unang hakbang para sa pagbabago. So bukod dito, mahalaga rin sa tula ang papel ng kabataan. Kasi naniniwala si Rizal na ang kabataan ang magdadala ng pag-unlad sa bansa. Kaya kung ang mga kabataan may tamang edukasyon, sila ang magiging instrument ng pagbabago. So sa drawing ko, ang liwanag at ang mga simbolo ay pwede rin kumakatawan sa pag-asa na dala ng bagong generation. So in conclusion, ang drawing ko is nagpapakita na ang edukasyon ay libro ng kaalaman, susi ng opportunity, liwanag ng pag-asa, pakpak ng kalayaan, at pagdurog sa kadena ng pang-aapi. At ito mismo ang mensahe ng tula na ang edukasyon ang nagbibigay ng tunay na ningning at dangal sa ating bayan. So yun lamang po, maraming salamat.